Ang pinakamapalad po talaga ay yung nakaintindi ng tunay na gospel. Gospel of grace, saved by grace, saved by Jesus alone, saved by His blood alone. No? Kaya nga po may tinatawag tayong tumingin lang tayo sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Mapalad po talaga tayo, nauunawa natin yan. Dahil ang experience ko po talaga, marami pa rin po talagang hindi nakakaunawa niyan, especially dito po sa social media. Ang suggestion ko po doon sa mga nasa full grace na, ipag-pray na lang po natin sila at huwag tayong makipagtulig sa makipag-debate. Sapagkat yung mga yan, meron na po silang sariling set of ideas set on their minds at hindi po nila tatanggapin talaga kahit na ano pa ang atin pong sabihin, lalo na talagang yun na talaga ang kanilang gustong paniwalaan. Pero, ito naman po ang big pero, this is the big but, walang imposible sa Diyos. Amen. Kasi sabi ng Biblia, lahat gusto niyang maligtas. Kaya walang ibang daan sa kaligtasan maliban si Jesus. Amen? So, panay natin sinasabi dito sa mga vlogs na nakarang puro impyerno. How about langit? Tignan natin ang langit, ang pupuntahan ng mga believers ni Lord. Teka lang ha, linawin ko, believers ni Lord. Sino yung mga totoong believers ng Panginoon? Sila po yung mga naniwala sa finished work ni Jesus. Na walang ibang paraan para maligtas kundi yung ginawa lang ni Jesus. Pero kapag ka nakarinig ka ng, oh yeah, faith in Jesus plus good works, plus faith, plus kailangan magsimba ka, kailangan, no. Ako, ang paniwala po talaga namin, no? Jesus plus nothing equals everything. Okay? So, tingnan natin yung ganda ng langit. Kulang pa po yung nasa larawan niya. Walang binatbat yan mga yan po kumpara sa totoong kalagayan ng pupuntahan nating mga mananampalataya. So please, let's just focus on Jesus. Bakit parang napakahirap gawin nung napakadali? Kung totoo siya, napakadali lang maniwala ka. Pero why? Napakahirap sa iba. Dahil hindi sila makawala sa mga tanikala. Dahil sabi nga ng Biblia, binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito, si Satanas. No? Para hindi nila makita ang ganda ng Ebanghelyo ni Kristo. Ako, paniwala ko dun yung kasimplehan ng Ebanghelyo ni Kristo, hindi nila makita. Simple lang eh. Jesus plus nothing equals everything. Hindi mo pwedeng dagdagan ang tapos na. Hindi mo pwedeng dagdagan ang perfect na. Pag naniwala ka, yung sin nature mo, maaalis at maaalis na yan. So, meron ka ng bagong katauhan tulad ng binanggit sa 2 Korinto 5:17. Okay? At pag nasa iyo na yan, bagong katauhan na yan, of course, nagkakamali at nagkakasala ka pa rin. Pero sa mata ng Diyos, you are perfect already. Natatandaan po niyo yung mga binanggit ko po sa inyo ng mga nakaraang vlogs. Kapag ka nag-o-offer sila sa Old Testament ng mga hayop, ng mga, para i-offer, hindi naman tinitignan nung high priest yung offeror. Ang tinitignan niya, yung offer ng offeror. At pag yung kanyang offer ay may mga blemish, may mga galis, madumi, ibabalik dun sa offeror at sasabihin, maghanap ka ng bago. Ngayon, pag nakakita siya ng bago, dadalhin niya ulit dun sa high priest, checkin ng high priest, pag nakita nung high priest na okay na yung lamb ang gawagin ng tupa. Pag nakita yung tupa na walang blemish, malinis, wiwisikan na po yun, kakatayin na yon, tapos yung dugo iwiwisik na po yung mga ceremonies po ng mga Hudyo at babalik dun sa offeror at sasabihin, malinis ka na, pinatawad ka na. Good for 1 year. Then you have to come back next year, this same day, para mag-offer ka ulit. Why? Dahil sa Old Testament po, nawawala ang kabanalan. After 1 year, tapos ang kabanalan mo. Old Testament pa lang po nakikita mo na yung picture ni Jesus sa paraan ng pag-offer. What more sa New Testament? Siya mismo, Diyos mismo, namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan natin.
much, far way better doon sa mga sinaunang mga sakripisyo. Kaya hindi ko maunawaan bakit ang ilan ang hahawak sa reliyon, bakit ang iba nang hahawak sa tradisyon, bakit ang iba nang hahawak sa good works, bakit ang iba nang hahawak sa mga etc. na gusto nilang gawin. Hindi ko po yan maintindihan. Pero isa lang gagawin ko, ipapanalangin ko sila. Hindi po ako mahilig makipagdebate. Masasayang ang mga laway nyo, masasayang ang mga pagda-type nyo. Pag gusto niyo akong debatein, hindi ako sasagot. Bye-bye.